is nandiyan inaantay ko yung nasa ilalim, eh, oh. Uulitin ko, hindi ito GCash number, kaya walang online limos dito, okey? Number one topic natin mapapatalsik daw nila, si PBBM dahil nga doon sa kaso ni Pastor Kibuloy. Number three, eto nga, oh, sakto. Rody Duterte sa Senado, mga kababayan. Eto tanong lang po dahil hindi naman natin, alam, eh, kung ano ang kahihinatnan sa 2025 next year, mga kababayan. Kung sakali po na tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, which is naririnig natin doon sa ibang mga vlogger na talagang tatakbo daw po 'no, sa pagkasenador o mapipilitang tumakbo sa pagkasenador si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Mananalo kaya, 'no? Ako, um, posible pa din pong manalo, pero hindi mo siya ma-e-expect o hindi mo siya makikita na nasa number one, number two, number three o top five. Hindi po, 'no? Possible na nasa 9, 10, 11 or 12 kung sakali na manalo, mga kababayan. Kung, 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 'no? Pero dahil po sa mga nangyayari at nakikita ng taong bayan ngayon, mga bossing, 'no, yung prayer rally nila, yung papalit-palit na, opinyon, yung mga papalit-palit na sinasabi niya sa mga media, mga kababayan, isa-isahin natin. Ito ay posible at maaaring makaapekto, doon sa kanyang karera sa Senado, mga bossing, 'no? Ma Unang-una, tama si Bertoy, 'no? Mukhang mauuna pa si Digong kay Enrile kung baka sakaling manalo bilang senador. Unang-una, mga kababayan, is titingnan ng tao diyan yung papalit-palit na statement ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Malaki ang epekto nun, mga bossing, 'no? Unang iisipin nila diyan, wala na, eh, hindi na ano, hindi na alam mo yun, yung isip niya hindi na gano'n katalas kung sakaling naging matalas siya nung panahon ng siya ay nanunungkulan. Hindi na gano'n ka-ano, ka-okey. Kasi makita mo iba-iba, eh, 'no? Okey ngayon, hindi okey bukas, hindi okey ngayon. So, hindi po puwede 'yun sa Senado, mga kababayan. Number one 'yan, number one. Pangalawa po, edad. 'No, isipin nila, ay medyo may katandaan na din si Pangulong Duterte, kailangan dating Pangulong Duterte kailangan, pagpahingahin na 'to. Hindi na siya makakapag-function maigi sa Senado, 'no? Pangatlo po, yung style ng mga pagmumura. Yung style ni Pangulong Duterte, eh, medyo hindi na din po uso ngayon, 'no? Na napapansin po ng mamamayang Pilipino na kumbaga itong, Marcos administration din po, mga kababayan, may kamay na bakal, pero hindi pala kailangan yung magmumura ka lagi. May kamay na bakal na ipatutupad yung mga batas na ipatutupad ng maayos, 'no? Yung mga kailangan ipatupad ng hindi kinakailangan magmura. Siguro isa din po 'yan, mga bossing, sa nagustuhan ng mga pinklawan, 'no, ng mga dilawan ngayon. Yung mga nare-realize nila, okey pala si PBBM, eh, ano, umo-okey yung bansa natin pero hindi kailangan yung pamura-mura. Oh, yoon. Doon nakikita ko yung mga magiging dahilan upang 'no, kung hindi man, huwag kayong magagalit sa'kin, mga DDS, 'no? Kung hindi man 'no, palarin si Pangulong Duterte sa pagkasenador, mahaba pa po ang karera, mahaba pa po 'no? Isang taon pa po, and everyday na nagiging buka o ibinubuka ni dating Pangulong Duterte ang kanyang bibig, sorry, pero lalong lalong ano, bumababa po, 'no? Lalong bumababa po si Pangulong Duterte. Kaya tip ko sa inyo, 'no, although hindi naman ako politiko, tip ko sa inyo, gusto niyo manalo pa si Pangulong Duterte, stop niyo na ngayon yung paglabas kay Pangulong Duterte sa mga media, stop niyo na magbigay siya ng opinyon. At least hanggang dun, eh, maaano pa, masasalba pa
'no? Kasi habang araw-araw nagbubuka ng bibig si Pangulong Duterte, bumabagsak, dumadaos-dos pababa, 'no? Kaya nga po ano nakita niyo doon sa speech ni, Vice President Inday Sara Duterte, gitnang-gitna, 'no? Gitnang-gitna, ayaw niyang iparamdam sa mamamayang Pilipino na na kumbaga pumapabor siya doon sa mga ginagawa ni PRRD. May statement kasing nilabas si si Vice President, Kaya lang po eto, yung yung pagsulput-sulput niya doon sa mga rally, 'no, nararamdaman ng mamamayang Pilipino na saglit lang, may mga naargabyadong indibidwal, may mga naabuso, 'no, na sinasabi nila naabuso sila di umano. Oh, may mga taong gano'n, saglit lang BP, kailangan po yata ang una nating, maging concern dito is maging patas. Kasi kung sasabihin po nilang hindi patas kay Kibuloy, aba, saglit mga bossing. Tignan niyo po kung ilang senador yung halos maging attorney na ni Pastor Kibuloy. Tingnan niyo po kung gaano kadami ang pera niyan para sabihin na hindi puwedeng gamitin yung ano, yang rally nga na yan, hindi ako naniniwala na mga supporter ang nag-ano diyan, ang gumastos diyan. Siyempre Pastor Kibuloy pa din po ang gumastos diyan, mga kababayan, para sa ikasasalba niya, mga bossing, 'di po ba? Tapos sasabihin nila, etong mga taon 'to hindi hindi patas kay Pastor Kibuloy. Kung ilan man po 'no, yung mga senador, ilan ba yung ano, 4, so may 20, mga kababayan, tama ba ako? May 20 na hindi pumirma kasi gusto nilang maimbestigahan, gusto nilang malaman yung totoo, Hindi naman sinabing, si Pastor Kibuloy tawagin dito yan sa Senado kasi guilty. Hindi naman gano'n sinabi nila, Ang sinasabi nila, kailangan naming mapatawag, kailangan naming mapatungtong dito si Kibuloy para ipaliwanag yung kanyang side. Oh, so muli po, ano po, eto yung tanong natin, uubra pa po kaya si dating Pangulong Duterte sa pagkasenado? Meron pang banat ba, meron pang mapipilitan si Pangulong Duterte na tumakbo sa pagkasenador 'pag ganito ang lagayan, ang sistema, Diyos ko. Kapag 'yan inaraw-araw niyo pa din, pinilit niyo na lumabas sa mga media, pasensyahan, lalong lalong babagsak po, mga kababayan, lalong babagsak. Ano yung mga dahilan ulit natin? Unang-una yung paiba-iba niya na ng statement. So, hindi po puwede sa Senado 'yun, 'no? Hindi po puwede sa Senado 'yun, mga kababayan. Pangalawa, yung katandaan na din po, mga bossing. Pangatlo, ano, yung style ni dating Pangulong Duterte na mura-mura, hindi na obra, 'no? Kumbaga lapse na, tapos na yung gano'n.